Okay, so another examples in simplifying rational algebraic expression. So dito sa first example natin, pinakita ko na sa inyo kung ano yung factored form. I-ready ko lang kayo para dun sa bago kumuha ng factored form. Para pag nakita nyo to or na-encounter nyo na siya, alam nyo na ang gagawin. So dito sa numerator may dalawang factors, 3 and x plus 1. So mayroon dyan parenthesis para ma-separate sila and their operation is multiplication. Okay? Finactored out na natin siya. Okay? Next, sa denominator may isang factor lang dyan. Yung mismong buo x plus 1 na. So, in simplifying rational algebraic expression, ang kinakancel natin is yung common polynomial nila. Common polynomial factor nila. So, observe yung numerator at denominator. Ano yung common nila dyan? Okay, para silang may x plus 1 as a factor. Factor yung x plus 1 ha. Pag magkakancel tayo, buong factor ang kakancelin natin. Hindi yung x, 1, 1, kundi yung buong mismong polynomial factor nila. So dito, we can simplify this rational expression. Cancel si x plus 1, cancel si x plus 1. Okay? So, the remaining factor will serve as the simplest form. So, 3 dahil wala nang eta times, sa numerator, ang matitira na lang ay 3. Pag walang natira sa denominator, ibig sabihin, or pag walang natira sa both numerator and denominator, ang ilalagay nyo doon is 1. Okay? 3 over 1. Kaya lang, di ba nga, pagka ang denominator ay 1, kahit hindi na siya isulat. So, the simplest form of 3x plus 1 and x over x plus 1 is 3. Pag nagkakancel tayo, basta common polynomial factor. Pag sinabing polynomial, hindi lang basta monomial na katulad nung naunang example na 1:1 ang cancel. X, y, y. Dito naman, binomial to binomial, kahit trinomial pa siya, pwedeng i-cancel as a whole. Okay? Next, tingin naman tayo dito. Medyo hindi lang sila naiiba. So, dito naman, numerator natin, another example. So, example number 2. Ang numerator natin is 5 lang. Or kahit wala yung parenthesis, okay lang. Kasi wala naman siyang ibang kasamang factor na. Okay? Nagkakaroon lang ng ganon, parenthesis, pag may ibang kasamang factor na. So, sa numerator, may isang factor lang, which is 5. And sa denominator, may dalawang factors, 5 at saka x plus 4. So, ano ang common nila? Okay, common silang may 5. So, ibig sabihin, sila yung makakancel, 5 and 5. Okay? So, ang natira sa numerator, may natira ba sa numerator? So, wala. So, hindi pwedeng mawawalan ng numerator. Unlike sa denominator, pag naging 1, kahit hindi na isulat. Sa numerator, hindi pwedeng wala. Pag wala, na-cancel lahat, walang natira, isusulat yung 1. Next, anong natira sa denominator? Okay, x plus 4. So, isusulat yun, 1 over x plus 4. So, this is the simplest form of 5 over 5 times x plus 4. Paano kung ganito? 6 over 6 times x plus 6. Yan. So, pwede bang i-cancel to? X ay 6, 6, 6. So, hindi pwede. Okay, si 6 na ito, pwedeng i-cancel, pero ito hindi. Kasi si 6, hindi yan nag-iisa. May kasama yan. Isang buo siya, x plus 6. Kaya ang pwede lang i-cancel dyan ay kaparehas niyang x plus 6. Okay? So, ganun yon. Hindi siya by number sa number lang. By factor ang ating gagawin. Okay?